Malalaking pagkalugi ang dulot ng pananakop ng Russia sa Ukraine. Buwan-buwan, walang habas na nagpapadala si Putin ng mas maraming sundalo sa Malakatayan. Hindi yan pagkakamali ng Russia. Bahagi talaga yan ng kanilang plano. Ngayon, sinisingil na nito ang Russia. Sabi ng intel ng Ukraine, nasa bingit ng pagbagsak ang hukbo ng Russia na pinatutunayan ng mga numero. Hindi nagsisinungaling ang estadistika. Mas marami ng Ruso kaysa dati ang namamatay. Dito, nagsimulang magbago ang lahat para kay Putin at sa kanyang Malakatayan estratehiya. Hindi napapalitan ng Rusya ang kanilang mga kawalan. Natapos na ang Abril 2020, anim na siyang ika-50 buwan ng paglaban ng Ukraine sa agresyon ng Rusya. Dumating na ang mga numero at Abril ang ika-5 sunod na buwan na may nagawang kahanga-hanga ang Ukraine. Mas maraming sundalong Ruso ang namamatay sa Ukraine kaysa sa kayang i-recruit ng Rusya sa kanilang hukbo. Ibinunyag ni Ukrainian Defense Minister Mikhailo Fedorov sa Telegram noong Mayo 5 na noong Abril, 35,203 sundalong Ruso ang napatay o malubang na sugatan. Kinumpirma sa video ang lahat ng pagkatalo. Ibig sabihin, 5 sunod na buwan ng mas malaki ang lugi ng Rusya kaysa sa kaya nitong mapakilos, kaya unti-unti itong nasasakal. Halos kapareho ito ng bilang ng mga sundalong nawala sa Rusya noong Marso, nang basagin ng Ukraine ang record sa 35,351 nasawing tropa. Tandaan, mas mahaba ng isang araw ang Marso kaysa Abril. Batay sa pahayag ni Fedorov, mahigit 1,170 sundalo na ang nawawala sa Rusya bawat araw. Kung idadagdag ang isang araw sa Abril para maging kasing haba ng Marso, madali sanang nalampasan ng Ukraine ang buwan ng record ng humigit kumulang 1,000 nasawi. Patuloy ang pagtaas ng namamatay. At gaya ng malalaman mo, mas lalala pa ang sitwasyon ng Rusya. Bumalik tayo sa pagre-recruit. Sa loob ng 5 buwan, mula Disyembre 2025 hanggang Abril 2026, nawala ng Rusya ng 156,735 sundalo ayon sa ulat ng United 24 Media. Iyan ay katumbas ng average na buwan ng bilang ng nasawi na 31,347. Sa parehong panahon, nagawa ng Rusya na makapag-recruit ng 148,400 na tauhan. Iyan ay kakulangan ng halos 8,300 sundalo na nagpapakita ring papalapit ng Ukraine sa puntong mababawasan ang puwersa ng Rusya sa Ukraine ng 2,000 kada buwan. Maaring hindi yun halata agad. Pero kung estratehiya ng Rusya ay mas maraming tao kaysa Ukraine para manalo sa digmaan, malaking problema ang lumiit na hukbo. Kailangan ng Rusya palitan ng mga nawawala nito at dagdagan ng mayroon sila. Hindi nila ito nagagawa na nagpapakita ng krisis sa pagre-recruit na maaari magudyok kay Putin na gawin ng matagal niyang iniiwasan mula nang simulan ang pananakop. Maaring magsimula na ang mobilisasyon sa Rusya. Magbabago yon ng lahat. Sa puntong ito, maaring nagtataka ka kung paano nalalaman ng Ukraine ang mga numerong ito sa simula pa lang. May malinaw tayong sagot sa bilang ng nasawi. Lahat ay kumpirmado. Walang tinatayang bilang ayon kay Fedorov. Sabi ng Defense Minister ng Ukraine, galing sa Army of Drone System ang kanilang datos. Nagbibigay ang sistema ng insentibo sa mga sundalong Ukrainian para sa pag-upload ng drone strike videos na may nasawi. Kaya bawat nasawi ay nagiging data point sa sistema. Ministry of Defense ay namomonitor ang bawat kaswalti at nagbibigay ng e-points sa mga sundalo para makabili ng mga kagamitang pang-drone para sa laban. Sabi ni Fedorov, malinaw nating nakikita kung aling mga unit at armas ang pinaka-epektibo, gaano kalaki ang pinsala, at araw-araw na kaswalti ng kalaban. Nagdadagdag ito ng kawili-wiling aspeto sa mga bilang ng kaswalti na inilathala ng Ukraine na sumisira sa pagre-recruit ng Russia. Ang 156,000, 735 na kaswalti ng Russia sa nakalipas na 5 buwan ay yaong nakumpirma lamang ng Ukraine gamit ang kanilang Army of Drones system. Marami pang iba bukod dito. Lahat ng di na video na ataking artilyerya ay nadaragdag sa listahan ng kaswalti. Kapag matagumpay ang mga pag-atake mula sa katamtamang layo ng Ukraine sa command post at iba pang gusali, nakapagdudulot sila ng mga kaswalti kahit walang drone record. 156,735 ang pinakamababang bilang ng mga kaswalti ng Russia mula Disyembre 2025 hanggang Abril 2026. Maaring mas mataas pa ng ilang libo ang totoong bilang. Mas nadagdagan pa ang sakit ng sugat dahil nakakamit ng Ukraine ang mataas na kaswalti sa mas mababang gastos kaysa dati.
Ang commander ng puwersa ng mga sistemang walang tauhan ng Sandatahang Lakas ng Ukraine o USF, si Robert Brovdi, ay muling inulit ang pahayag ni Fedorov. Ngunit nagbigay rin siya ng ilang kawili-wiling pananaw tungkol sa papel na ginagampanan ng USF sa pagtaas ng bilang ng kaswalting na itatala ng Ukraine. Ayon kay Brovdi, ang USF ang responsable sa pagtama sa 10,500 at 81 sundalong Ruso noong Abril. Kawili-wili ito dahil ipinapakita na halos 2/4 ng kaswalti sa Army of Drone System ay mula sa regular na sundalo sa lupa. Hindi USF ang mga sundalong ito, pero gumagamit sila ng drone laban sa Russia. Kung sa USF tayo titingin, ayon kay Brovdi, nakapagdudulot ang USF ng mga kaswalti sa halagang $800 at $82 lang bawat sundalong Ruso. Napakaliit nito. Mas malaki pang binabayad ng Russia sa mga sundalo nito para sa isang buwang pakikipaglaban sa Ukraine kaysa dyan. Ayon kay Brovdi, isa sa pinakamabisang palitan sa makabagong digmaan ang ipalit sa plastic at metal ng isang drone ang mga rekurso ng kalaban. Mahirap itong pabulaanan. Ngayon, isang drone na ilang $100 lang ang halaga ay kayang magdulot ng pagkawala ng isang sundalo ng Russia, pati gamit at perang nagastos para dalhin siya sa harap. Sa digmaang lalong pinagpapasyahan ng gastos at pakinabang sa labanan, ang ganitong balik ng puhunan ay game changer. Tulad ng nabanggit sa video, lalo pang titindi ito para sa Russia. Narito kung paano. Gumamit ang Ukraine ng sistematikong paraan para magdulot ng maraming kaswalti sa Russia nitong nakaraang 5 buwan. Kasama rito ang operasyonal na pamantayan. Sa USF, ang pangunahing pamantayan na yon ay dapat hindi bababa sa 30% ng lahat ng target na kanilang tinatamaan ay mga tauhan ng kalaban. Sa 11 buwang operasyon, naabot ng USF ang antas na 20.59%, kaya may puwang pa sa pag-unlad. Gayunpaman, patuloy ang pagtaas. Sa loob ng 11 buwang yon, nakapagpatumba ang USF ng 70,470 na tauhan. Noong Abril, nakapagpatumba ang USF ng humigit kumulang 10,500 sundalo, kaya makikitang tumataas ang buwan ng bilang. May puwang pang lumaki, kaya posibleng tumaas pa ang casualty rate ng Russia. Isa pang batayan ng Ukraine ay ang target na 50,000 casualties bawat buwan na itinakda ni Fedorov bilang Defense Minister noong Enero. Madali lang ang punto ni Fedorov. Kapag nawala ng 50,000 sundalo bawat buwan ng Russia, hindi na nila matutuloy ang pananakop. Ngayon, nanganganib itong mawala dahil mahina ang pagre-recruit. Pero gaya ng USF benchmark, ang target na 50,000 ay nagpapakitang malaki pa ang puwang para lumago. Kailangan pa ng 18,000 dagdag kaswalti kada buwan para maabot ang target ni Fedorov, na mukhang mataas, ngunit hindi naman talaga. Ito ang dahilan. Sa nakaraang 5 buwan, nakita nating ipinagpapalit ng Russia ang record na dami ng kaswalti kapalit ng palit ng mga pakinabang. Sa sobrang tindi nito, noong Abril ay naitala ng Russia ang una nitong netong pagkawala ng teritoryo mula pa noong Agosto, 2024. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ito nangyayari ay dahil napakahirap ng kalupaan ng Ukraine na yon para sa mga sumusugod na puwersa. Ang matinding lamig ng taglamig ay napalitan ng basang simula ng tagsibol na nagpapabagal sa opensiba ng Russia at nagpapahirap sa mga sundalo. Sa madaling salita, malaki nang naidudulot na kaswalti ng Ukraine sa puwersang Ruso laban sa Russia, kahit hindi pa ganong umaatake ang huli mula Mayo papasok ng tag-init. Ang estratehiya ni Putin ay tungkol lahat sa dami ng tao. Magpadala ng maraming sundalong parang pambala sa kanyon para sumalpok sa depensa ng Ukraine hanggat kaya mo at baka sakaling manalo ka. Sa tag-init, mas asa si Putin sa estratehiyang yon kapag tumigas ang lupa. Mas marami pang sundalong Ruso ang aatak at mas marami rin mapapatumba ng drone ng Ukraine kaysa sa ngayon. Dagdagan pa ng mga pag-atake sa gitnang saklaw ng Ukraine, posibleng makaranas ng mapaminsalang tag-init ang militar ng Russia. Ayon sa Euromaidan Press, nagkaroon ng biglang pagtaas ng mga pag-atake ng Ukraine sa loob ng 20 hanggang 150 kilometro o humigit kumulang 12 hanggang 90 milya noong Abril. Nadoble ng Ukraine ang ganitong mga pag-atake noong Abril kumpara sa Marso at 4 na beses kumpara noong Pebrero. Muling nakita ang sistematikong estratehiya ng Ukraine sa pag-ubos ng kalaban. Lahat ng pag-atake sa gitnang saklaw ay tumatama sa command post, logistics hub, storage depot o iba pang mga target na sumusuporta sa mga sundalo ng Russia sa frontline. Kapag nawala ang suporta na yon, nagiging mahina ang mga sundalo. Mas marami pang nasusugatan o namamatay ang nagiging resulta. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nahihirapan ng Russia sa krisis sa pagre-recruit na nabanggit natin kanina. Hirap si Putin maghanap ng mga pumipirma para lumaban at mamatay sa digmaan niya. Kaya nagiging desperado siya.
Nagkukumawag ang Russia sa pagre-recruit na siyang tunay na dahilan sa likod ng matitinding kaswalting idinudulot ng Ukraine. Bago natin talakayan yan, ito ang The Military Show na nagdadala ng buong larawan sa likod ng balita. Kung di ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para lagi kang nauna sa balita. Tungkol sa pagre-recruit ng mga Ruso, mukhang magulo na. Sa ulat noong Abril 13, sinabi ni Militani na bumaba ng 20% ang pagre-recruit ng Russia para sa unang quarter ng 2026 kumpara sa parehong panahon ng 2025. Noong nakaraang taon, ang Russia ay nag-recruit na 1,000 hanggang 1,200 sundalo araw-araw sapat lang para matumbasan ang bilang ng mga kaswalting nararanasan nila sa Ukraine. Sa 2026, bumaba ng araw-araw na pagre-recruit sa 800, kaya nakikita na natin ang kakulangang iniulat ng Ukraine. Nangyayari ito kahit tumaas ng perang insentibo sa mga nag-enlist. Ayon kay Militani, nag-aalok na ngayon ng pamahalaang federal ng Russia ng 400,000 rubles, $5,300 bilang standard signing bonus. Ang bonus na yon ay madalas pang dinadagdagan ng mga lokal na otoridad na nag-aalok ng mas malaking halaga para sa pag-enlist. Kaya ang karaniwang Russian na voluntaryong recruit ay tumatanggap na ngayon ng 1.47 milyong rubles o mahigit $19,600 kapalit lang ng pagpirma ng kanilang pangalan sa kontrata. Napakataas na ngayon ng pressure sa mga lokal na pamahalaan na maabot ang kanilang kwota, kaya gumagastos sila ng average na 4% ng kanilang buong budget para lamang makapagpa-enlist ng mga sundalo. Sa ilang mga rehiyon, umaabot pa sa 10% ang ginagastos. At lahat ng perang ito ay kinukuha mula sa mga budget na dapat sana ay ginagamit para mapanatili at mapabuti ang pamumuhay ng mga mamamayang Ruso. Ayon sa Forces News, nag-aalok din ang Russia ng malaking kompensasyon bilang dagdag insentibo. Makakatanggap ng $36,000 ang mga nasugatan sa Ukraine kung sapat ang tindi ng pinsala. Ang perang yon ay para sa pamilya ng sundalo kung sila'y mamatay sa labanan. Kahit may malalaking insentibong pinansyal, hindi pa rin nakakakuha ang Russia ng sapat na sundalo para mapunan ang kawalan na dulot ng Ukraine sa kanilang militar. At lalo pang lumalala. Ngayon, nakakahanap na rin ng paraan ng ibang mga bansa para hadlangan ang pagre-recruit ng militar ng Russia. Noong Mayo 5, iniulat ng Moscow Times na naglunsad ang UK ng bagong serye ng parusa na tumatarget sa 35 mga individual at entidad na tumutulong sa Russia na ipasok sa hukbong Ruso ang mga migranteng madaling maabuso. Ayon sa UK, may barbarikong network ang Russia na ginagamit para akitin ang mga migrante bilang pambala sa kanya ni Putin. Madalas ginagamit na pang-akit dito ang posibilidad ng pagkamamamayang Ruso at mataas na sahod. Ibig sabihin, maaaring punan ng Russia ang kakulangan nila sa lokal na pagre-recruit sa panlilinlang sa mga dayuhan na lumaban sa digmaang hindi naman nila kaugnay. Kung ibang mga bansa, lalo na ang US at mga miyembro ng European Union, ay magpataw din ng katulad ng mga parusa, isa na namang paraan ng pagre-recruit ng Russia ang mapipigil at lalo pang lalala ang mga malinaw na problemang nakikita na natin na yon. Hindi na sapat ang bilang ng Russia ngayon. Ang tunay na problema ni Putin ay ang kakulangan sa recruit, kaya napipilitan siyang gumawa ng mas desperadong hakbang. Mag-focus muna tayo sa mga migranteng nire-recruit. Noong Abril 20, iniulat ng Kiev Independent na inahayag ng Ukrainian intelligence ang plano ng Russia na pabilisin ang pagpasok ng libu-libong dayuhang mandirigma sa militar nito pagsapit ng 2026. Layunin nilang makakuha ng 18,000 at 500 migrante na magpalista na halos katumbas ng bilang ng sundalong nawawala sa loob ng kalahating buwan, ayon sa kasalukuyang casualty rate ng Russia. Natukoy din ng Ukraine na may 27,400 at 7 na mga dayuhang mamamayan na lumalaban sa hukbo ng Russia hanggang Marso 30. Tumaas ito mula 18,000 noong Nobyembre 2025, kaya ipinapakita kung bakit nagpatupad ang UK ng mga bagong parusa. Kailangan ni Putin ang mga dayuhang mandirigmang ito para mapunan ang bilang ng kanyang hukbo sa kahit anong paraan na kaya niya. Ginagamit niya sila patunay ng kanyang sobrang desperasyon. Huwag na nating pansinin ang katotohanan ng karamihan sa mga tinatawag na sundalong ito ay naloloko lang para sumali sa hukbong Ruso. Karamihan sa kanila ay hindi marunong magsalita ng kahit kaunting Ruso. Wala silang makukuhang totoong pagsasanay. Hindi nila lubos na maintindihan ang mga utos sa kanila, kaya hindi sila magiging epektibo sa mga unahang linya ng labanan. Hindi naghahanap si Putin ng magagaling dito. Kinukuha niya kung sino lang ang pwede dahil ang tanging prioridad niya ay siguraduhin na tuloy-tuloy ang padala ng mga sundalong itatapon lang sa digmaan. Ang paghihigpit sa mga network ng Russia sa pagre-recruit ng mga dayuhan ay pipigil sa desperadong hakbang na ito.
Pero si Putin ay gumagawa ng lahat ng paraan sa kanyang desperadong pagsubok na malampasan ng Russia ang problema nito sa recruitment. Nabanggit na natin ang laki ng perang alok sa mga recruit. Ngayon, si Putin ay tumututok sa dalawang grupong hindi kayang mawala ng Russia. Ang kabataan at mga nagtatrabaho ay pilit binubuhay ang ekonomiyang bumabagsak dahil sa digmaan ni Putin. Ayon kay Valery Volkov, ministro ng Agham at mataas na edukasyon ng Russia, iniutos sa mga universidad na hindi bababa sa 2% ng estudyante ay dapat pumirma ng kontrata sa Ministeryo ng Depensa ng Russia ayon sa Pravda. Ibig sabihin, hindi bababa sa 44,000 estudyante kada taon ang papasok sa Ukraine kung matutupad ang gusto ni Volkov. Abot naman sa 76,000 ang bilang na yon kung isasama sa kautusan ang iba pang uri ng mga kolehiyo para sa mas mataas na edukasyon bukod sa mga universidad. Mas grabe pa kaysa sa pag-udyok sa kabataang Ruso na mamatay para kay Putin ang patuloy na presyur na ibinibigay sa kanila. Iniulat ang Radio Free Europe, Radio Liberty noong Pebrero na ang mga estudyanteng nahihirapan sa mataas na paaralan ng economics ng Russia ay kailangang pumili. Mapatasik sa paaralan o pumirma ng kontrata sa Ministeryo ng Depensa. Sumunod na rin ang ibang universidad, binawasan ang palugit sa mga hindi naipasa na takdang aralin hanggang 2 linggo na may parehong kondisyon. Kapag hindi umabot sa palugit na 2 linggo, mapapatalsik ang estudyante. O pwede silang sumali sa Ministeryo ng Depensa at mag-aral sa organisasyon na siguradong magpapadala sa kanila sa digmaan sa Ukraine. Ginawang paraan ni Putin ang mga paaralan sa Russia para madagdagan ang mga pwedeng ipadala sa giyera. Sinusubukan niya ring gawin ito sa mga negosyo ng Russia. Sa Ryazan, naglabas ang gobernador ng kakaibang utos sa mga lokal na negosyo. Ayon sa Moscow Times, inutos na ang mga kumpanyang may hanggang 300 empleyado ay magtalaga ng 2 kandidatong pipirma ng kontrata sa militar ng Russia. Nagiging 5 ang kandidato kung may 500 o higit pang empleyado ang kumpanya. Hindi lang negosyo ang target dito. Ang wika sa bagong kautusan ay gumagamit ng malalawak na termino tulad ng mga organisasyon at institusyon na nagbubukas ng pinto para sa iba't ibang uri ng mga grupo na maging target. Hindi namin nakikita anumang problema dito. Walang kahit anong pagkakataon na gagamitin ng mga may-ari ng negosyo ang kanilang personal na galit sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang mga empleyado para mamatay. At tiyak na walang pagkakataon na unti-unting pahihinain ni Ryazan ang mga naghihirap na negosyo sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang mga empleyado para mamatay. Isang tabiang sarkasmo, kabaliwan ito. Halos kasing desperado ito ng pagre-recruit ng Russia ng mga lasinggero sa militar, ayon sa ulat ng Radio Free Europe, Radio Liberty noong Abril 2. Ikinuwento nito ang tungkol kay Jegor Spinich na nagising matapos ang matinding pag-inom na akala niya ay nasa detox center siya. Ito ay opisina ng pagre-rehistro sa militar, kung saan siya dinala matapos hulihin ng pulis. Nasa mga papeles ng pagre-rehistro ang pirma ni Spinich at siya ay pinadala na papuntang Ukraine. Nagiging pangkaraniwan na ang ganitong panlilinlang sa Russia. Nakakabahala na hindi na makainom ng vodka ang isang Ruso na hindi sa pilitang isinasabak sa malademonyong digmaan ni Putin. Sa tingin namin, hindi ang mga lasing na natutumba sa kalsada ang dapat gawing sundalo. Kahit anong gawin ng Russia para makakuha ng bagong sundalo, hindi magbabago ang katotohanan. Hindi ito sapat. Napapansin ni Putin, presidente ng Russia, na bumabagsak na ang militar ng Russia ngayon at alam niyang may isa lang siyang magagawa para pigilan ito. Unti-unti nang nadarama ng mga Ruso ang mobilisasyon. May mga palatandaan na nangyayari ito. Noong Pebrero 20, iniulat ng Euronews na plano ng Kremlin ang limitadong conscription para sa pilitang ipatawag ang mga reserba at madagdagan ng sundalo sa Ukraine. Hindi pa ito full mobilisasyon, pero malapit na. Alam ni Putin na matapos ang 4 na taong digmaan na dapat ilang araw lang, nawawala na ng pasensya ang kanyang mga tao. Kung simulan ng mobilisasyon, maaari magkaroon ng pag-aaklas si Putin. Yan mismo ang layuning gustong makamit ng Ukraine. Ang mga tagapagsalita ni Putin ay nagsisimula ng ihanda ang mga tao para sa mga hakbang na kailangan gawin ng Russia. Noong Mayo, 3 sinipin ng ahensiyang balita ng Russia na TASS si Dmitry Peskov. Sabi niya, nakikita ninyong nagmumobilisa ng kanilang mga puwersya ang mga Europeo, gamit ang isang labis na kampanyang Russophobic bilang gatilyo. Handa silang gumastos ng malaki para sa pagpapalakas ng militar. Sa madaling salita, naako guys, lumalakas ang Europa. Kailangan ng Russia ng mas maraming sundalo para harapin ang banta. Sabi ng Kremlin tagapagsalita, paparating na ang panahon ng matinding pagtunggali sa Europa. Pero sa totoo lang, sinusubukan lang niyang ihanda ang mga Ruso para sa hindi maiwasan na malapit ng pilitin ni Putin na lumaban sila sa Ukraine.
Wala na makakapigil dito ngayon. 5 sunod-sunod na buwan na hindi sapat ang recruitment para mapunan ng mga nalalagas ay nagpapakita na nababawasan na ang kagustuhan ng mga Ruso sa digmaan ni Putin. Habang lalo pang ginagamit ng Ukraine ang mga estratehiyang nagdulot ng malaking kaswalti sa Russia mula Disyembre, lalong mapapalapit si Putin sa kapahamakan. Hindi epektibo ang desperadong pagre-recruit. Malapit na ang mobilisasyon. Kahit hindi pa niya nakikita, talo na ang Russia sa digmaan. At ang desperadong hakbang na yon ang magiging katapusan ni Putin. Ang mga natitira pang maaring ma-recruit ng Russia ay hindi rin natatagal ang buhay. May isang bagay na pumapatay sa 70% ng mga sundalo ng Russia bago pa man sila makarating sa harapan. At maaari nating ibuo dito sa 2 salita. Mga sunang patayan. Gusto mo bang malaman pa? Panurin ang aming video para makita kung paano binaliktad ng Ukraine ang digmaang pagkaubos ng Russia at nakuha ang casualty rate na nakita noong 2026. Kung nagustuhan mang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa paliwanag sa digmaan sa Ukraine gamit ang mga numero. Salamat sa panonood.